Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumahin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Upang tayo ay maging karapat-dapat sa pag-aalay natin ng banal na misa, aminin natin at pagsisihan ang ating mga nagawang pagkakasala. Dasalin natin ang mataimtim. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kahawa nawa tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti iyong tinataglay. Gawin mong sa aming kaloob ay manaot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog, upang sa pag-unlad ng aming pagsunod sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog, at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkop sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, mula nang marinig naming itong tungkol sa inyo, patuloy naming idinadalangin sa Diyos na naway puspusin niya kayo ng kaalamang kaloob ng Espiritu upang lubusan ninyong maunawaan ang kanyang kalooban. Sa gayon, makapamumuhay kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon. Sasagana sa mabuting gawa at lalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos. Idinadalangin din namin kayo'y patatagin niya sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan upang masaya ninyong mapagtiisan ang lahat ng bagay. At magpasalamat kayo sa Ama sapagkat minarapat niyang ibilang kayo sa mga hinirang na magmamana ng kaharian ng kaliwanagan. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Sa pamamagitan ng anak, tayo'y pinalaya at pinatawad sa ating mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak, na purihin sa pag-awit. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Sa saloy ng mga lira, iparinig yaong tugtog, at ang poon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trumpeta, nakasaliw ang tambuli, magkaingay sa harapan ng poon na ating hari. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Sumunod kayo
Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Genesaret. Pinagkalipumpunan siya ng napakaraming tao na ibig makarinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang dalawang bangka sa baybayin. Nakalunsad na ang mga mangingisda at naguhugas ng kanilang mga lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simong may-ari nito na ilayo ng kaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang magsalita, ay sinabi niya kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat." Gayon nga ang ginawa nila at sa dami ng kanilang huli ay halos magkansisira ang kanilang mga lambat. Kaya't kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa ibang bangka upang patulong at lumapit naman ng mga ito. Napuno ang dalawang bangka na halos lumubog. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya ay nagpatira pa sa paanan ni Jesus at nagsabi, "Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan." Nang gilalas siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli, gayon din sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo, na mga kasosyo ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot. Mula ngayon ay mamamalakaya ka ng mga tao." Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Si Jesus po ay karpintero. Hindi po siya mangingisda. Tatanungin ko po kayo, ano man po ang inyong propesyon? Ang tanong ay, susunod ka ba sa payo ng isang tao na alam mo naman na ang ipinapagawa sa iyo ay hindi yun ang kanyang propesyon o hindi yun ang kanyang expertise? Kung ikaw ay doktor, ikaw ay nanggagamot, susunod ka sa payo ng isang abogado kung paano ang pag-oopera? Hindi. Kung ikaw ay isang guro sa larangan ng pagtuturo, susunod ka sa payo. At kung ikaw ay uutusan ng isang karpintero, hindi. Baka pag tayo ay binigyan ng payo ng isang tao na alam naman natin hindi yun ang kanyang field of expertise, ay baka sabihin natin, maalang ka pa sa akin, mutaktak mo din sa gawain kong are. Hindi natin susundin. Dahil ang nagbibigay ng payo sa atin, alam naman natin, mas magaling tayo sa larangan pinag-uusapan. Naalala ko nga nung minsan merong isang pari na
Hindi naman toong kagalingang mag-homily. Magkaiba daw kasi yung sermon at saka homily. Yun kasing sermon, pwedeng gawin ng kahit sino. Kahit nga mga magulang, di ka? Magsisermon. Sabi yun, nakasermonan ng inay. Oh. Pero, yung pag-homily daw po, ayun gawain lang dito sa simbahan ng mga pari. Kaya magkaiba yung homily tsaka yung sermon. Pag-usapan natin yung homily. Meron daw pong isang pari na nakakaantok mag-homily. At napakahaba. At kumbaga sa airplane, ay nag-take off, ay hindi ngayon makalanding. Ay inip na ang mga tao. At sabi ng mga tao, ari, si Father, palaot na naman. Ay kung ano-ano sinasabi sa homily, ay ang mga tao, yung iba, natutulog. At yung pa nga daw pare yan ang gigising. At pagkatapos daw ng homily, na habang-haba, sasabihin ng pare, "Hoy, gising na kayo. Tapos na ako." Gayon ang nangyayari sa homily. Ngayon, itong paring ito, pinaalalahanan ng mga kasamahan, kapwa pare. At sinasabihan, "Abay, ayusin mo naman ang homily mo. Ang mga tao ay nagre-reklamo. Ay, habang-haba. Kung ano mga sinasabi ng mga paligoy-ligoy, ang mga tao ay nakakatulog na." Ay, sabi ng mga tao, ang mga tao na rin nagsasabi, nagpapayo na, ayusin mo naman ang pag-homily mo. Abay, ang kasagot-sagot po daw ng pare, gagaling pag sa akin ang mga iyan. Ay, ako'y nag-aral. Hindi niya matanggap na ang nagsasabi sa kanya ay hindi pare. Sapagat para sa kanya, gagaling pag sa akin ang mga iyan. Ari ang aking buhay, ari ang aking expertise. Kaya nga, kung ang isang tao magbibigay sa'yo ng payo na hindi mo matanggap, hindi mo paniwalaan kasi iba naman yung kanyang pinapayo sa'yo, iba ang kanyang linya ng gawain. Yeah. Ako lang minsan mahilig makialam. Pero katulad ng mga paggawa natin dito, ay minsan ako'y may dalang metro at ako'y nagsusukat-sukat diyan at nagdo-drawing din. Nakuha ko nahingi ako kay Brother Albert ng papel at saka ng lapis at ako'y kahit gure-gure, dahil hindi mo na ako marunong mag-drawing, ay ako nakikialam. Ay kaya minsan ang tawag sa akin ni Father Bandi, si architect. Sabi ni Father Bandi, dumali na naman, si architect, nakialam na naman. Bigito hindi pa bayad yan sa mga foreman at saka manggagawa. Ay tama nga naman. At palagay ko naman, yung mga foreman natin at mga gumagawa dyan, ay siguro yun din ang iniisip nila eh. Ari si Father, takot-takot ari. Maalam pa sa amin eh. Hindi naman ako karpintero. Tama lang na hindi sila maniwala sa akin basta-basta. Pero, sumusunod sila. Kapag ako'y merong maganda at tama naman ang aking suggestion. Si Jesus po ay karpintero. Ang kanyang inutusan na maghulog ng lambat ay hindi lang basta mangingisda. Si Simon Pedro ay batikang mangingisda. Iyan ang kanyang buhay mula't simula. Subalit, bunga ng kanyang pananampalataya at paniniwala kay Jesus, napakalinaw ng kanyang sinabi. Ang sabi ni Pedro, "Guro, magdamag po kaming napagod at wala kaming nahuli. Ngunit," itong maganda sa sinabi ni Pedro, "Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat." 2 bangka, punong-puno, ang halos lumubog. Ang sinunod ni Pedro ay isang karpintero. Pero sa taas ng kanyang pagtingin kay Jesus,
sa laki ng kanyang respeto at sa kanyang gadambuhalang pananampalataya, siya ay sumunod. Ang unang ipinakikita dito ay ang pagpapakumbaba ni Pedro. Hindi sinabi ni Pedro, sino ka para kami utusan ng pangingisda? Ikaw na may karpintero. Sumunod si Pedro, bunga ng kanyang kababaang loob. Ang pangalawa ay makikita po natin at mapakinggan natin dito sa unang pagbasa. Sa bandang huli, sinasabi sa unang pagbasa, sa pamamagitan ng anak, tayo ay pinalaya at pinatawad sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng anak. Sapagkat lahat ng biyaya at grasya na ating matatanggap mula sa Diyos ay palaging sa pamamagitan lamang ni Jesus. Yan ang tatandaan. Ang biyaya at pagpapala ng Diyos ay tanging sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. Kaya nga't naging masagana ang huli dahil si Simon Pedro ay nakipagtulungan sa kalooban ng Diyos. Ang biyaya at pagpapala ay matatanggap natin kung tayo ay makikipagtulungan sa kalooban ng Diyos. Kung tayo ay makikipag-cooperate, ang tawag natin. There must be cooperation. From man to God. Sa atin dapat nagmumula ang pakikipagtulungan at pakikipag-ugnayan sa Diyos upang mabatid natin kung ano ang kanyang kalooban. At kapag napiho na natin ang kalooban ng Diyos, ay piho are ang kalooban ng Diyos, gawin mo. Katulad ng ipinakikita sa gawi ni Simon Pedro. Aba, itong kalooban ni Jesus, itong kalooban ng Panginoon, sundin mo. Panghuli, sa mga bagay na ating gagawin, ano man po ang ating propesyon, hindi tayo magtatagumpay na wala ang grasya ng Diyos. At ito ang naisipakita ng Ebanghelyo natin. Ano man ang propesyon mo sa buhay, hindi ka magtatagumpay, ulitin ko, kung wala ang grasya ng Diyos. Hindi mo pwedeng sabihin na kayo magmamataas ka at sasabihin mo, kaya ko ito, kaya ko. Akong bahala dito. Everything is under control. Hindi po pwede yan. Hindi pwedeng wala ang biyaya at grasya ng Diyos. Ano man ang iyong propesyon, hindi ka magtatagumpay pag wala ang grasya ng Diyos. Kahit na si Pedro ay batikang mangingisda. Magdamag. Siya na ang nagsabi. Magdamag. Walang nahuli. Pero nung sila lumapit kay Jesus, nagkaroon ng biyaya, grasya, at pagpapala, abay, sandamakmak ang kanilang nahuli. Wari ko bagay, sila na mismo ang hindi magkanda o gaga. Kaya pag wala ang grasya ng Diyos, hindi tayo magtatagumpay. Ha? Kahit paanong profesyon mo, hindi ka magtatagumpay sa iyong pagiging businessman, negosyo mo, ano ka negosyo nyo? Karamihan naman sa negosyo dito yung poultry. May pagpipilihan pagka tayo. Ha? Poultry, negosyo. O hayupan. No? Pigiri. Bakahan. No? Kambingan. Mga mag-aalaga dito ng kambing. O kaya naman kayo nagbubukid. Hindi ka naman magtatagumpay sa negosyo mo kung wala ang grasya at biyaya ng Diyos. Katulad ngayon. Matumal lang itlog. Anong ginagawa ng mga mayayaman at mga malalaking poultry dito? Nito lang, isang araw. Kausap namin mismo. Ha? Anong ginawa?
Eh wala, mabubugok na ang itlog. Expired. Anong ginawa? Tinapon. Mas gusto pang ma-expired. Mas gusto pang itapon kaysa ipamigay. Eh kung yung gano'n may dinala din eh. Oh, Father, isang truck na itlog. Ma-expire, anong gagawin natin dito? Eh sa dami ng mahihirap na pwede natin pagbigyan. Mas gusto mo pang itinap. Wala ang grasya ng Diyos doon, ha? Ako na nagsasabi sa inyo, hindi yan grasya ng Diyos. Sapagkat ang grasya ng Diyos ay hindi inaaksaya. Hindi ka magtatagumpay. Sinabi ko eh. Yang, nung sinasabi sa akin, nagtapon ng itlog. At ang hinahangad ay makabawi. Sabi ko, tandaan mo brother, sinabi ko, yung nagtapong yan ng itlog, nako, magsasarampit ng manok niyan. Sinasabi ko sa iyo, kahit pa lugi siya, kahit pa siya magpatuka na magpatuka, kahit pang ipatuka niya yung, lugang tawag doon sa pigs na pampaitlog, brother Ayet, yung pampaitlog. Ang tawag doon sa, di ka, patutukain mo ng pigs sa pampaitlog. Ay sabi ko, nako, ay kahit isang truck na pampaitlog ang ipatuka niya diyan, magagalit ang Diyos, magsasarampit ng mga itlog ng mga manok na yan. Nagsayang eh. Wala ang grasya ng Diyos. Ha? Kahit anong profession mo. Sabihin natin, doktor, ang piling mo magaling ka, ikaw ang manggagamot. Hindi. Hindi gagaling ang mga pasyente mo kung wala ang grasya at biyaya at pagpapala ng Diyos. Kaya anong dapat natin gawin? Sa anumang profesyon natin, anuman ang ating gagawin, huwag nating kalilimutan ang Diyos. At hihingi tayo ng kanyang grasya upang tayo ay magtagumpay. Palaging kalakip ang kababaang loob. Lalapit tayo sa Diyos upang siya ang una tigit sa lahat na gagabay sa atin. Hindi po tayo magtatagumpay kung wala ang Diyos. Noong sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Halik kayo, sumunod kayo sa akin." Tinatawag rin niya tayo sa kanyang halimbawa ng pananalangin upang ibahagi ang panalangin sa iba. Maging mapagbigay tayo sa ganoong pananalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at lahat ng tinawag upang mamalakayan ng tao, naway magkaroon ng tapang at tiyaga na ihagis ang lambat ng paglilingkod sa malalim na karagatan ng buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga mangingisda at lahat ng nagtatrabaho sa karagatan, naway tumanggap ng maraming ani ng nag-uumapaw na yaman ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway magkaroon ng katapangan na ipahayag sa mga hindi sumasampalataya ang mabuting balita ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, mga nalulumbay at mga nagdurusa sa karamdaman ng isip at katawan, naway hipuin ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway makamit kay Kristo ang walang hanggang gantimpala. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, ang lahat ng tao, sa magitan ng mga panalangin ito, tipunin mo ang mga nagsisikap na sumunod sa iyong anak, siya na nabubuhay at naghahari, magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin po tayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi namang magdulot ng iyong pagbabasbas na sa amin tumutubos, upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkakaloob ng iyong pagmamahal. Sa magitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas po natin sa Diyos ang ating mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan po natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito ay aming maihayag. Kahit na ito ay walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa magitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi po natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa inyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami ay inyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa inyo. Isinasamo po namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin po ninyo ang inyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin po ninyo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming obispo, ng lahat naming mga obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin po ninyo ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw na. Kaawaan po ninyo sila at patuloyin sa inyong kaliwanagan. Kaawaan po ninyo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa inyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Bereng Maria na ina ng Diyos at ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo. Kaysa ng mga apostol at ng mga martir. Kaysa ni na San Jose Marelo, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa inyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo
sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa inyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Itinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo na ituring at tawagin natin ang Diyos bilang ating Ama, buong kababahang loob. Idulog natin sa Kanya ang lahat nating mga panalangin, ang ating mga kahilingan at mga pagsusumamo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hihiling po namin kami ihadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi po ninyo sa inyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan po ninyo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban po ninyo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa inyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon nawa ay lagi pong sumainyo. At sumaiyo rin. Maghangad at magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito po ang kordero ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo na siyang mag-aalis at magpapatawad ng ating mga kasalanan. Mapapalad tayong lahat na inaanyayahang siya ating tanggapin dito sa hapag ng kanyang pag-ibig. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Panginoong Hesus, ako ay nananalig na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento sa altar. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa paraang espiritual dahil hindi ko kayang tanggapin sa panahon ngayon ang iyong katawan at dugo sa banal na sakramento. Kahit man lang sana ay matanggap kita sa paraang espiritual sa aking puso. Niyayakap kita na para bang andito ka na talaga sa aking puso at iniaalay ko ng buong puso ang aking sarili sa iyo. Huwag mong pahintulutang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa pagkain mong bigay, ay humihiling ng lakas mong inilalaan upang ang kagandahang loob namin madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao sa magitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. At nawa ipagpalain po kayong lahat ng makapangyarihan at lubang mapagmahal nating Diyos ng Ama
at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong taglay ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo. Salamat sa Diyos.